Marami nagpadala ng video na ito at gustong mag-react ako dahil isa na namang klasikong kalokohan ito. Gustong-gusto natin ang lumang video ng kalokohan. Magloko tapos makita ang resulta. Tingnan natin kung sino ang nagloloko at ano ang kahihinatnan. Nakikita niyo ba na karamihan ng tao dito ay puti? Sinusubukan kong makauwi sa sarili kong bansa at kayo ang nagpapahirap sa akin na makauwi sa sarili kong bansa. Isang agresibong lalaki sa isang international na flight na malapit ng lumipad ay patuloy na nakikipagtalo sa lahat ng tao sa eroplano. Ayoko ng drama. Habang nagmamadali ang mga pulis sa eroplano, hinarap ng kapitan ng suspect para paalisin, ngunit hindi siya umatras. Ayokong umalis. Kita mo kung ano to. Kita mo kung paano to gumagana. Kayo, sabi nyo, kita nyo kung paano to gumagana. Alam ko kung paano gumagana yan. Oo, ganyan pala gumagana. Ganyan pala gumagana. Ipinapakita mo sa akin, ipinapakita mo ang ganitong kalaking galit laban sa isang tao lang. Guguluhin ko kayo sa universal at karmic na paraan. Kakarmahin kayo. Bakit parang wala na sa sarili yung mga tao? Anong problema nila? Sabi niya, kayo ay mga puti. Gusto ko lang umuwi sa bansa ko. Pero hindi niyo ako pinapayagan. Ano bang problema? Sino? Alam niyo mga pare, seryoso, sino bang matinong tao ang gumagawa ng gulo sa eroplano? Yan ang lugar na hindi ka dapat magloko. Hindi talaga pwede. Pwede kang pagbawalan na sumakay ng eroplano. Pwede kang maban habang buhay. Ibig sabihin, hindi ka na makakalabas. Pinakamahigpit ang seguridad sa mga paliparan. Ang mga paliparan ang pinaka-secure na lugar sa mundo. Mga paliparan. Hindi ka naglaloko doon. Ano bang problema ng mga to? Ayan na. Kaya ipakita mo sa akin ang badge kung gusto mong umalis. Hindi, kailangan mong ipakita sa akin ang pangalan. Nagsisinungaling ka kasi nakikita ko sa likod. May bag ka ba o iba pang gamit na kukunin? Huwag mo akong atakihin na dalawa kayo. Ipakita mo muna ang badge bago ka umalis para makita ko sa likod. May bago gamit ka bang gustong dalhin palabas? Huwag mo akong atakihin na dalawa laban sa isa. Naku, alam niya. Sasamahan kitang tingnan yan. Ikaw bilang tao, kasi nakaupo ako at mas mababa kaysa sayo. Diyos ko. Nakaupo ako doon, mas mababa pa. Ako pa ang matapang, bro. Ano bang problema niya? Alis na ako. Aalis na ako. Alam mo ba, sir? Hindi, nagkakampi kayong lahat. Nakikita mo bang karamihan dito ay maputi? Oo, kaya parang sinabi mo, alisin mo siya sa eroplano, Jesus. Hindi. Sinusubukan kong makauwi sa aking sariling bansa. At kayo ang nagpapahirap sa akin na makauwi sa aking sariling bansa. Isa pang pasahero na sawang-sawa na sa kanila. Mukhang kailangan ninyo magsagwan pa uwi sa sarili niyong bansa gamit maliit na bangka. Grabe, sino ba ang gumagawa nito? Pare, pati na rin ang isang flight attendant. Lumapit na sa kanya para subukan paalisin siya sa eroplano. Pumunta ka sa unahan. Si Sarana. Hindi, tara na. Ilahin mo siya dito, malakayan. Hindi ko nakuha paborito mo pero may dala ako. Oo, may ticket ako. Sige, tara na. Tinitingnan ko. Tatlo isa. Buksan. Ito, why John? Interesante. Kinuha mo muna ako. Tara na. Sige. Tatlo isa tara na. Tatlo isa isa. Sige, lumabas na siya. Lumabas na siya. Ayun na, kaya mo yan, coach. Nakuha mo. Ilagay mo ang kamay mo sa mga nakatatanda ngayon. Huwag mong hawakan ng kahit sino. Ibaba mo ang mga kamay mo. Hindi ako humahawak ng kung sinong siga. Ganun din ako. Umikot ka pa ng kaunti. Pare, Umikot ka at maglakad. Kailangan ko ng ulat mula sa'yo. Diyos ko. Sabi diyan. Gumulong ka palayo. Sabi diyan, patusap. Diyos ko, ngayon ko lang ito nakita. Isipin mo, sabi ka magbakasyon, tapos gagawa ka ng action ng hindi naman kailangan. At hahantong ka sa ganito. Malamang makukulong ka pa. Ang tanga mo. Ang tanga-tanga mo talaga. Alam mo ba kung anong mangyayari? Sasabihin niyang may problema siya sa pag-iisip at palalayain siya ng hukom. Sasabihin nila, nagkaroon ka ng psychotic episode. Yun lang, nako naman mga pare. Pinakamagandang palusot. Kung gagawa ka ng ganitong kalokohan, basta trip mo lang. Sabihin mo na lang, nagkaroon ako ng psychotic episode. Sa totoo lang, hindi. Kayo mga puti, hindi kayo makalusot dyan. Mas malaki ang chance akong makalusot dyan.
Meron akong brown privilege. Tingnan natin. Oo, may brown privilege din siya. Nagkaisa ang ilang pasahero para mapababa ang lalaki at dumating ang mga pulis nang mailabas siya sa jet bridge. Mag-enjoy ka. Ang tanga naman niya. Magiging maayos din ang lahat. Sige, kaibigan. Basta may abogado ako. Ayan na. Yan ang ibig sabihin ng ambulansya. Legal na aksyon. Sige, sige. Walang abogadong makapagliligtas sa'yo. Tol, tara na. Sabi kayo. Tabi kayo para sa isang inosente o inosenteng kakilala. Tatandaan ko to. Hi, Kurt. Hindi kami mga baba. Gusto mo bang bumaba? Wala namang problema. Ano bang nangyari? Nakatayo lang kami, sumasakay. Sumigaw kami ng driver kasi hindi kami makababa. Wala na mga fastener. Kaya yung mga tao parang, sumpa ko talagang blade yun. Kung ano-ano na lang sinabi nila. Hindi pa namin alam kung sino ang nagpakalat nun. Sige, umalis ka na rito. Sandali lang. Isuot mo ang sapatos mo. Gusto ko na abogadong itatalaga ng gobyerno ngayon. Gusto ko na abogadong itatalaga ng gobyerno ngayon. Ano? Sabi ko, tungkol saan? Hindi ko talaga maintindihan yun. Oo. Halatang pamilyar siya sa sistema ng hustisya sa Amerika, malamang doon siya ipinanganak at lumaki. May Amerikanong punto siya. Pero kayo, mga puti, kayo at lahat ng yan. Kitaan nyo guys, pumalpak talaga ang multiculturalism. Mas tapak pa rin siya sa sarili niyong bansa. Grabe. Usapang integrasyon at multiculturalism talaga. Tinitingnan nila ako. Pareho tayo ng kulay ng balat. Pareho tayo ng itsura. Tapos, itinuro niya yung agwat. Pero ikaw, balat mo, itinuturo niya yung agwat. Sabi niya, palagi ikaw. Tinitingnan mo ako ng kakaiba. Ginagawa mo ito at iyon. Tapos lumingon siya sa akin at sinabi nila sa akin, ito ang tatay ko. Kaya, paano mo siya kilala? Kaibigan ko siya. Sige. Alam mo ba kung bakit ka galit at anong nangyayari sa kanya? Hindi ko alam kung dito tayo sa loob. Kasama mo ba siya sa aeroplano o hindi? Magkasama kami. Sige. Kaya, Pwede mo bang sabihin kung ano nangyari? pumasok kami. May isang tao sa likod na may nilalagay. Pinag-usapan nila yon. About what? Hazismo. Naiintindihan ko. Siguro may nangyari ngayon. Rasismo o kung ano pa man, itinutuon sa kanya. Siguro narinig niya yon. Kaya napasali siya sa pagtatalo. Sige. Tapos pumasok siya sa loob. Tapos muli, nakipagtalo siya sa iba tungkol sa parehong issue. Kasama mo ba siya na nangyari ito? Oo, palagi. Sige, Diyos ko, ang puti ng estado na to, isang Indiano. Lumalaban ka, kuya, lalala pa to. Di ko alam. Ide-ita ng mga magulang ko. Alam mo yan, di ba? Sinabi ko sa kanila na gusto kong makita ang ginagawa ng paliparan ninyo. Dadaling kita sa Korte Suprema. Salamat. Lahat ng pulis at face walk. Humarap ka sa pader. Ibuka niyo ang mga paa niyo, mga pare. Ibuka niyo ang mga paa niyo. Lalaki, higit pa. Alok. Kaya naisip ko na hindi mabuti ang lalaki na sinasabing tatay niya. Kaya nilayasan niya ito. Sa tingin ko, hindi siya okay sa pag-iisip mga pare. Halata namang may mali sa kanya. Hindi ko alam. Kailangang maintindihan nila ito. Sabi niya, ang tatay niya, ang mga magulang niya, ideya raw ng mga magulang niya na pumunta siya sa India siguro. Hindi ko alam. Ina-assume ko lang na India. Dapat alam nila kung may posibilidad na magkaroon ng psychotic episode ang anak nila o hindi. Oo. Hindi siya maayos. May mali sa kanya. Oo. Oo, narinig niya lang ang numero hanggang dulo ng pasilyo para kay Ross. Di ko alam paano siya nakalampas sa pusa. Yeah. Right, let's walk nicely, okay? Ito ang kalayaan sa pagsasalita. Kalayaan sa pagsasalita. Isipin mo yan. Ayos lang. Nangyari na ba ito dati? Bahala ka. Yeah. Oo, bumalik siya dito, sumisigaw at nagwawala. Kaya sabi ko, sige. Nakabalik ako roon. Rancho pala yun. Pagbalik ko doon, may mga tao na. Pumapasok siya sa upuan at may hinahanap siyang sigaw ng sigaw. Tumayo siya sa lugar na yon ng mga Sabi ko, grabe, baliw ka na yata. Ngayon, ganito to. Mga tao na may. balat na katulad ng sa akin. May nakakatawang pagkakahati na sinimulan ko. May lisensya ka sa pagmamaneho ng California dahil dito ang address mo. Pero nasa Florida ito. May lisensya ka sa pagmamaneho ng California. Tama yan.
At isa rin akong naturalisadong mamamayan ng USA. Kaya meron ka na nun. Oo, meron ka na nun. Hindi. Hindi. Florida ang nakalagay sa address. Tama ka. Dinala ako ng lalaki pa uwi at nung oras na yon, sabi ko, kailangan mo nang bumaba. Malaki siyang tao. Kaya mas mababa silang bumaba. Hinila nila siya pataas. Inaaresto siya ngayon dahil sa pananakit. Kinukuha na ang gamit niya mula sa aeroplano at ilalagay sa baggage area dito mismo sa paliparan. Kapag nakalabas siya ng kulungan, pwede niyang kunin ang gamit niya sa opisina ng bagahe kung bukas ito. International flight ito, tama. May lisensya ka ba sa pagmamaneho? Salamat sa paglilinaw. Magandang malaman pa ang detalye ng kwento. Oo, pero hindi tao ang unang pumili. Hindi tao ang gumawa noon. Pinoprotektahan pa rin niya pamilya niya. Sa tingin ko, siguro nga ginagawa niya yon. Gayang gagawin mo rin. Paulit-ulit siyang pinakiusapan na umalis sa eroplano dahil sa pagsisigaw at pagwawala. Ngunit tumanggi siyang umalis. Nagtarong din sila sa kapitan. Lumapit Ginoron at pinakiusapan siyang umalis. Pero tumanggi siya kaya pinalabas siya ng mga tauhan. Dito nagsimula ang gulo. Natamaan ako ng isa sa mga gas na yon sa eroplano. May sihaw na restong lalaki at sinabi nila lahat. Lumakas ang boses niya habang nakaupo at sumisigaw. 3 o 4 na beses o. Titingnan ko muna ang mga paa niya. Siguraduhin mong walang laman ang sapatos niya. Alisin mo ang sapatos mo. Hubarin mo ang sapatos mo. Ubarin mo ang sapatos mo. Oo, gagawin ko yan kung bibitawan mo. Hubarin mo ang sapatos, pati yung isa. Nakuha ko na. Ganyan lang yon. Isuot ang sapatos. Nasa flight ka ba? Kailangan ko. Mangyayari. Makukulong siya. Pwede nating subukang piyansahan siya. Magpiyansa. Pwede tayong kumuha ng taga-piyansa. Alam mo ba paano yon? Alam mo ba kung paano yun gumagana? Ako nang bahala sa tagapiyansa. Makukulong siya. Kailangan niya magpiyansa para makalabas siya. May kailangan magbayad ng pera para masiguradong pupunta siya sa korte sa hinaharap. Pwede siyang magpiyansa gamit ang sarili niyang pera o ikaw ang magpiyansa para sa kanya. Isasama ko ang pahayag din niya sa ulat. Pero kailangan niya mag-fill out ng form na i-email ko. Sa ngayon, pwede namin gamitin ang sinabi niya sa body camera ko para sa ulat at kaso. Kailangan niyo pa rin sagutan ang report para maisumite ito. Kaya i-email ko sa inyo lahat. Sige. Kaya ipaalam niyo rin sa iba. Alam niyo na At pagkatapos, yung tanga, sinira niya ang bakasyon ng mga magulang niya at pati na rin ang sarili niyang bakasyon. Pati na rin. Sige, sige. masaya akong natuto na sila lahat. Hindi ko mawawala ang ticket na yon. Ibalik mo sa akin ang ticket. May eroplano akong ticket papunta sa kotse ko. Lakasan pang boses. Mag-ingat sa ulo mo. Nanay. Si Shale ay kinasuhan ng 2 bilang ng pananakit at kaguluhan dahil sa kalasingan. Naiwan niya rin ang flight papuntang Philadelphia na karaniwang umaabot sa $100 kada upuan. At siya ay itinuturing na inosente hanggat hindi na patutunayang nagkasala sa korte. Natuloy din ang flight matapos ang ilang oras na pagkaantala dahil sa ginawa ng suspect, wala siya at ang ama niya. Dapat magpasalamat ang lahat ng pasahero na hindi niya hinintay na mag-ugaling parang bata pagkatapos nilang makalipad. Dahil kapag tumaas ang pressure sa loob ng eroplano habang tumataas ang lipad nito, maaaring mas malala ang epekto ng kalasingan sa isang tao kumpara sa kapag nasa lupa lang siya. Ibig sabihin, mas lalo pang titindi ang pagiging agresibo niya at ang walang tigil na pakikipag-away at maaaring mapilitan ang eroplano na mag-emergency landing. Ayon sa pagsusuri ng Science Direct tungkol sa mga insidente ng air rage, 55.7% dito ay may kinalaman sa pag-inom ng alak. Hindi aksidente na mahigit kalahati ng mga ganitong insidente ay may kaugnayan sa alak. Kaya sa susunod na magplano kang magbakasyon, baka mas mabuting itabi muna ang kasiyahan hanggang makarating ka sa destinasyon mo, imbes na maging problema ka pa sa lahat ng sakay ng eroplano. Kita mo, hindi laging nasa isip lang natin ang panganib. Kung ano ang lumalabas sa bibig natin kapag nawala na ang ating pagpipigil. Mga tanga, ang tanga naman. Ano bang napanood ko? Sana nag-enjoy din kayo, mga pare. Time go.